Kakaiba po talaga mga kaistorya ang nangyayari ngayon sa China. Biruin po ninyo, dalawang kakaibang uri ng sakit na naman ang umaatake, kumakalat ngayon sa China. Oo, as in dalawang kakaibang uri ng sakit. Yung isa, medyo minor pa eh. Yung isa, ang sabi, kumbaga maituturing na mas malala pa ito kaysa sa COVID. Biruin ninyo itong isa na sakit, pag tinamaan umano nito ang tao, sa loob lamang ng ilang oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Ito naman pong isa, mga kaistorya, sinasabing kung hindi makakaimbento ng gamot dito, sapagkat drug resistant umano ito, hindi tinatablan ng antibiotic, kung hindi umano makakaimbento ng gamot, ay maaari umanong 10 milyong katao ang bawian ng buhay ng sakit na ito kada taon. Ito'y tinatawag na walking pneumonia outbreak. Nung December, nagsimula po ito. Nung nakarang December, nagsimula sa China. Outbreak daw po ito. Ibig kumalat sa China. Yung tinatawag po na walking pneumonia. Ito rin po yung tawag mga kaistorya na superbugs disease. Ito po mga kaistorya ay drug resistant. Hindi tinatablan ng antibiotic. Kung ito ay highly contagious o matinding nakakahawa, naku, maaaring hanggang ngayon. Kasi nga po, mga kaistorya, drug resistant hindi raw po tinatablan ng antibiotic po. Naku, matindi talaga mga nangyayari sa China, no? Tingnan po ninyo ang balita, Even as China battles the latest outbreak of respiratory disease among kids. Ang masaklap nito, mga bata ang tinatamaan. Yung COVID naman, mga kaistorya, bata, matanda. Ang mga bata pa naman, mas mahihina ang resistensya ng mga yan. Ang latest outbreak daw po, experts are observing an alarming trend. Alarming, nakakabahala. A Bloomberg report says that medical practitioners are seeing an evident impact of antibiotic resistance in crowded pediatric hospitals across China, sa buong China. The massive outbreak, tingnan nyo, malawakang pagkalat ng walking pneumonia, typically considered a mild infection affecting millions of children, evoked memories of the COVID-19 pandemic and triggered concerns regarding the emergence of a new infectious agent. Alam nyo, mamaya mababasa dito sa referensya na isa ko pang ipapakita sa inyo. Di ba yung COVID nagsimula umano, virus galing sa paniki. Ay ito naman po sa agriculture naman, galing sa mga hayop din po ang dahilan ng sakit na ito. At China na naman. Sipin niyo, China na naman. Mga kaistorya. Ano na ang nangyayari sa China? Bakit sila lagi ang inaatake ng mga kasawi ang palad? No? Napapansin nyo ba? Itong taon na ito, sunod-sunod Bagyo, tornado, magkaibang bagyo at tornado malalakas na pag-ulan, malakihang pagbaha, no? Tapos may paglindol pa. Di ba? Tapos may nagsisipagbagsakan pang mga buildings dahil tofu dregs umano. Di ba? Tapos meron palang ganito ding outbreak ng panibagong sakit na drug resistant. Ano na nangyayari sa China? Ang kawawa dyan, mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Di ba? Tuloy, kawawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kakaiba ang nangyayari sa China Oo. The gravity of situation became perceivable, so on and so forth. Ito pa, tingnan ninyo China's children battling pneumonia shows the dangers of drug resistance. The once mild disease caused prolonged illness in children. Global threat
stems from rise of superbugs and novel pathogen. Tingnan niyo itong sinasabi sa The Guardian. Sabi po, rise of drug-resistant superbugs could make COVID pandemic look minor, expert warns. Kumbaga mga kaistorya, sa madaling salita, minor pa na maituturing yung COVID. Ibig sabihin, mas malala itong walking pneumonia na ito o itong superbugs na ito. Yan ang sabi dyan, no? Common infections will kill. Ha, tingnan ninyo. Common infections will kill millions if drug resistance through misuse of antibiotic is not curbed, says England ex-chief medical officer. Wala naman dyan, Juan Historiador, binanggit na 10 milyon katao kada taon. Mamaya, may isa pa po akong referensya. Ano ho, alam nyo naman tayo pag nag-research at gumawa ng content, di ba mga ka-istorya? Wait lang po, ipapakita ko sa inyo. The COVID-19 pandemic will look minor compared with what humanity faces from the growing number of superbugs resistant to current drugs. Professor James Sally Davis, England's former chief medical officer, has warned. Nag-warning Nag-warning mga kaistorya mga eksperto. Mas malala nga daw po ito kaysa sa COVID mga kaistorya. She paints a bleak picture of what could happen if the world fails to tackle the problem within the next decade, warning that the issue is more acute than climate change. Drug-resistant infections already kill at least 1.2 million people a year. Ito palang sakit na ito, marami nang natudas nitong mga nakaraang taon. Nasa 1.2 million katao kada taon. Iba pa yan doon sa sinasabing 10 milyong katao kada taon kung hindi malulunasan. Yan ang sabi, pinapaliwanag ko lang naman, mga kaistorya. It looks like a lot of people with untreatable infections and we would have to move to isolating people who were untreatable in order not to infect their families and communities. Kasi nga po, nakakahawa daw, kaya inihihiwalay din yung mga infected. Tingnan ninyo, so it's a really disastrous picture. It would make some of COVID look minor. Kumbaga, mahihiya pa si COVID kaysa dito sa sakit na ito. Grabe, no? Sana masolusyonan ito, maimbentuhan agad ito ng gamot. Sana wag namang kumalat sa buong mundo, no? Delikado to. Yun nga lang COVID Baldado na ang buong mundo halos Superbug crisis threatens to kill 10 millions per year by 2050. Scientists may have a solution. Wala pa nga daw pong ito wala pang gamot. Kung hindi ako nagkakamali, di pa naiimbentuhan ng gamot. Superbug crisis umano. Mga nganib ang buhay ng mga tao. Maaaring 10 milyong katao kada taon ang bawian ng buhay dahil sa sakit na yan. Sa taong 2050 umano. Ear infection became the norm, usually eased by a round of antibiotics. But as the years passed, the bacteria in 61-year-old Horton's ear became resistant to antibiotics, often leaving her with little to no relief. These multi-drug resistant superbugs can, palakihin ko pa parang maliit, no? These multi-drug resistant superbugs can cause chronic infections in individuals for months to years to some decades. Nagtatagal pala yan sa katawan ng tao. It's ridiculous that just how virulent some of these bacteria get over time. Grabe, no? Grabe to. Ngayon pa lang, nakakatakot na. Triple threat. New pneumonia is drug resistant, deadly, and contagious. Yung bagong klase ng pneumonia, yung superbug na tinatawag ding walking pneumonia na hindi tinatablan ng antibiotic, nakamamatay at nakahawa. Anong sabi dito? In the past few years, there have been so many superbugs appearing in hospitals around the world that we here at Goat and Soda haven't had the time or resources to report on all of them. But new type of pneumonia emerging in China seems so important that we drop what we were doing to write about it. Actually, meron talagang pneumonia na kumakalat sa buong mundo, pero hindi kagaya
nitong walking pneumonia na lumitaw sa China. Ito talaga daw po yung matindi na siya nating pinapaliwanag kanina pa. Doctors in Hangzhou in southeastern China have detected a type of pneumonia that is both highly drug resistant and very deadly. Talagang nakamamatay daw po eh. It also spreads easily. Mabilis daw po itong kumalat eh. Anong sanhi niyan? Ang may kasalanan din ang China, mga kaistorya eh. Oo, China din po ang may kasalanan. Ito yan eh. Palakihin ko. Superbug resistant to last resort antibiotic arises in China. Diba sabi ko sa inyo, kasalanan ng China. Bakit? Ito, may caption dito ha. Sa baba ng picture na yun. Baboy pa nga yung pinakita. China has been using the antibiotic colistin in agriculture, a practice that may have led to the development of the MCR-1 gene. Gumagamit umano, mga kaistorya, ng isang uri ng antibiotic ang mga Chinese, no, sa kanilang agriculture, sa mga hogs, sa mga farms, no. Yun umanong antibiotic na yon ang naging dahilan kung bakit may lumitaw sa kanila ng sakit na yan, ng virus na yan, mga kaistorya, na hindi tinatablan ng antibiotic, kumbaga na immune sa antibiotic yung virus. Anong sabi dito? Kung bakit sila gumagamit ng antibiotic na yun, anong dahilan? Eto yan a wide variety of E. coli bacteria, bacteria pala, not virus, in China have developed resistant to a key antibiotic of last resort. A new study has revealed worrying developments in the rise of the so-called superbugs. Paliwanag ko na lang. Gumagamit sila ng antibiotic para ano? Ito po, to speed growth of farm animals. Gumagamit sila ng antibiotic na yan na colistin, mga kaistorya, para mabilis nilang mapalaki yung mga hayop. China nga eh. O di ano na, may lumitaw na bagong klase ng bacteria na nagdudulot ng sakit na tinatawag na superbugs or walking pneumonia na hindi tinatabla ng antibiotic. Kasalanan na naman ng China. Na nga tayo mga kaistorya eh. Ang problema nito, paano kung kumalat na naman ito sa buong mundo? Paano yan? Di panibagong pandemic na naman. Panibagong balda na naman, baldado na naman ang mundo. Di ba? Ano na, China? Anong pinaggagawa ninyo sa buhay ninyo? Napapahamak ang mundo dahil sa inyo. Baka nakakalimutan ng China na dahil sa kanila kung bakit devastated ng pandemic ang buong mundo. Salamat po, hanggang dito na lang. Bukas po ulit. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.